Isinalaysay ni Mang Celso, 82 taong gulang. Alam mo, iho, matagal ko nang gustong kalimutan to. Pero may mga bagay talaga na ayaw kang bitawan. Dito lang yan, hindi kalayuan sa baryo natin. Yung lumang tulay na tinatakpan na ngayon ng damo at puno. Yan ang sinasabi kong wag na wag mong lalapitan kapag gumagabi na. Noong araw, buhay na buhay pa yan. Doon dumadaan ang mga magsasaka, estudyante, pati mga nagmamahalan. Pero isang taon, may nangyari na nagbago sa lahat. May batang babae, si Nena. 16 lang. Masayahin, pero may problema sa pamilya. Isang gabi, nakita siyang tumatawid sa tulay, umiiyak. Hindi na siya nakita kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo, may mga nakakarinig na ng iyak sa tulay tuwing hating gabi. Hindi malakas, kundi yung parang pinipigilan. Yung iyak na mas nakakatakot kasi ramdam mo yung sakit. Noong una, akala namin hangin lang. Pero isang gabi, narinig ko mismo. Kasama ko ang kapatid ko noon. Pauwi kami galing Lamay. Pagdaan namin sa tulay, biglang tumahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang hangin. Tapos, may narinig kaming, "Kuya!" Mahina, nanginginig. Napatingin kami sa gitna ng tulay. May batang babae, nakatayo. Basa ang buhok, parang kagagaling lang sa ilog. Hindi namin makita ang muka. Gusto ko sanang lapitan, pero hinawakan ako ng kapatid ko. "Wag!" sabi niya. "Hindi na yan tao." Pero bago pa kami makatakbo, unti-unti siyang naglakad papalapit sa amin. Hindi normal ang lakad niya. Parang hinihila ang paa at bawat hakbang niya may tunog ng tubig na tumutulo sa semento. Tumakbo kami. Hindi na namin nilingon. Pero mula noon, nagsimula na ang mga pagkawala. Isang construction worker na nagbantay sa tulay, nawala. Isang estudyanteng umuwi ng gabi, nawala. At ang pinakamatindi, yung pinsan ko. Matigas ulo nun. Hindi naniniwala sa kwento-kwento. Sabi niya sa akin, "Kung multo yan, bakit hindi ako kinukuha?" Kinabukasan, mag-isa siyang pumunta sa tulay. Bandang 2:00 ng gabi, hindi na siya bumalik. Pero may natagpuan kami. Hindi katawan, kundi bakas ng paa. Mula sa gitna ng tulay, pababa sa ilog. 2. Isang malaki, isang maliit, magkatabi. Simula noon, pinasara na ang tulay. Nilagyan ng harang, pero kalaunan, pinabayaan na lang. Tinubuan ng damo, parang gustong itago ng kalikasan ang nangyari. Pero hindi ibig sabihin na wala na. Kasi hanggang ngayon, may mga nakakakita pa rin. Minsan, lalaki daw ang nakatayo sa tulay. Minsan, babae. Minsan, 2 sila. At ang pinakaayaw mong marinig? Kapag may tumawag sa'yo mula sa dilim, gamit ang boses ng kakilala mo. Kasi yun, ang huling narinig ng pinsan ko bago siya nawala. Boses ko raw. Kaya iho, tandaan mo to. Hindi lahat ng multo nagpapakita para takutin ka. May iba na naghahanap ng kapalit. At kapag tinawag ka nila at sumagot ka, ikaw na ang susunod na tatawid.